Si Sara, di ba may mga usap-usapan na ngayon na mai-impeach yan eh. May mga kumikilos para ma-impeach yan eh. Naunahan pa. Eh gusto nila si PBBM ang impeach. Hindi pa sila nagsasaksi dyan. Wala silang matibay na ebidensya para sa betrayal of public trust. So ngayon si Inday Sara Duterte. Diba? Betrayal of public trust din yung route. Yan din yung tatahakin. So medyo sinusolidify na yan, ka-coffee, no? At magba-budget hearing. Ang tabayanan ninyo, ka-coffee, kapag sumalang ang Office of the Vice President sa budget hearing, dyan maglalabasan yung mga hindi may paliwanag ng no comment. Kasi usually, ang sagot naman dyan ni Inday Sara Duterte, no comment lagi yan eh. O, tingnan natin. Noon, 2023 hearing, no, budget for 2024, na ipagtatanggol pa siya ng ilang mga mambabatas eh. Kasi sumusuporta pa siya eh sa administrasyon eh. Ngayon, wala. Lantaran na talaga ito, ka-coffee. Tutol na sa gobyerno kung ano-ano ng mga pinagsasasabi against the administration of President Marcos, against yung mga lawmakers natin dyan sa House of Representatives. Kaya mahihirapan siya sa paghihirit niya ng budget dyan sa House of Representatives in general, no? At sa Kongreso din. Pag dyan sa Senado, mahihirapan siya ngayon dyan. At ang masaklap dyan, di ba, may bago na naman siya eh. Yung mga pinagsasabi niya dyan, eh, puro bash siya ng bash sa gobyerno, puro criticism. Pero wala siyang ino-offer na solusyon. Yun pang matinong leader dyan. O, ngayon, binibira tuloy siya. Kaya ang tanong dyan, dapat ka bang maawa kay Inday Sara Duterte? Kasi pansinin mo, puro kaaway na ang lumalabas. O, sino na lang kakampi niya? Mga DDS na lang. Even yung mga liberal, hindi siya nagugustuhan. Mga loyalista, hindi siya nagugustuhan. Yung ilang mga pro-Duterte noon, ngayon di na rin siya nagugustuhan. Mga DDS na lang eh. Onting DDS na lang ang sumusuporta sa kanya. Kaya nga sabi ng ibang netizens, nakakaawa naman si Sara Duterte. Pero on the other hand, parang ang lumalabas, playing victim. Parang pa-victim itong si Inday. Nagkukuha ng simpatsya, nagpapaawa, pinapalabas na pinagtutulungan siya dyan. Eh, di ba may problema sa kanya? Oh, totoo ba? May problema sa kanya? Kasi ito naman ano itong nangyari. Di ba? Nag-resign sa DepEd. Sige, maintindihan mo pa siya. Nag-resign eh, kasi hindi na kaya. Sige, tinanong siya, eh, paano kung offeran ka ng ibang trabaho, yung mas madali? Hindi ko na tatanggapin. Pero nanghihingi ng budget, 2 billion. Eh. Ano bang gagawin mo dyan? Davao lawmaker to Sara Duterte, headline ng Politico. Real leadership means offering solutions, not just criticisms. Exactly. Ikaw ka-coffee, halimbawa nag-aaral ka. Di ba? Nag-aaral ka sa college eh. College, high school. Pinag-uusapan mo na yung pag-resolve sa mga problema. Sige. Lalo kung management ang side ng pinag-aaralan mo. Nasa business management ka. Hindi ka pwedeng enumerate ka lang ng enumerate ang mga challenges pero wala ka i-recommend na mga solusyon. Kasi poor leadership yun eh. At yan ang nangyayari kay Inday Sara Duterte ngayon. Ito raw ang problema. Walang solusyon. Bash, walang solusyon. No comment. Ganun ba yun? Magandang leader ba yun? House Committee on Appropriations Vice Chairperson Maria Carmen Zamora said on Sunday that Congress did its best to support the Department of Education's budget then under Vice President Sara Duterte. Totoo yan. Pinagtatanggol pa nga siya that time eh. Nung hindi na lang talaga maipagtanggol yan, yung hindi na maipaliwanag itong 125 million pesos na confidential funds na nagastos in 11 days. Doon lang talaga nagkalabo-labo na yan eh. Kasi ikaw na congressman, sige, as much as you want na ipagtanggol si Inday Sara Duterte, masisira ka naman kasi di ba, siya mismo no comment eh. Mahirap pa ipagtanggol eh. Zamora, representative of Davao de Oro, biruin mo, taga Davao pa yan, oh, Davao de Oro, and sponsor of the 2023 and 2024 budget of DepEd, said she fought hard to approve the agency's budget with almost no revisions. Kasi sa budget hearing, kailangan may pambabatas na tatayo para sa'yo. I-sponsoran mo yung budget nila. Kasi batas yan, di ba? Nagiging batas yung budget na yan eh. So dapat may magtatanggol sa'yo na congressman, siya magsasabi, ito yung nire-request ng DepEd, ganitong amount, mapupunta sa ganitong amount, etc. Yan si Zamora ng Davao de Oro. Siya yung tumayo for DepEd. In short, sinalang-kalang ko yung sarili ko dyan, di ba? Protektahan lang ang DepEd, tapos ngayon yan ang gagawin mo sa amin. Unfair naman kay Zamora. Kaya maintindihan mo si Zamora sa sinasabi niya dyan. As the DepEd budget sponsor for the past 2 years, I fought hard to have its budget approved with minimal revisions, but its implementation was carried out solely by the department. Exactly.
Wala na siyang kinalaman dyan, labas na siya dyan. Ito may oversight function. Earlier, Duterte claimed that she tried to make changes in DepEd's priority but failed to get support. Ganun ba? Hindi daw siya sinuportahan. Budget ang tinutukoy niya. Baka kailangan niya lagi mataas na budget. Highest budget ng DepEd eh. Baka pati budget ng Armed Forces gusto pang kunin. Lagay lahat sa DepEd dyan. Kasi nakukulangan pa. Eh dami kasi security. 100 plus. Dami binabayaran. Anyway. Zamora noted the poor performance of Filipino students and world assessment ratings during Duterte's term in DepEd. Diyan, nasakta na siya dyan eh. Bakit palpak, di ba? Ang baba ng rating natin, wala nagbago. No, hindi naman agad-agad yan. Pero 2 years, di ba? Anong nagawa? Anong accomplishment? Meron naman, matatag curriculum, isa. The root causes of our educational challenges, pero hindi pa malinaw yung matatag curriculum, ha? Maraming reklamo dyan. The root causes of our educational challenges remained even after the tenure of Vice President Duterte as Education Secretary. The minimal progress made undermines her credibility when she criticizes the Marcos administration. Exactly, di ba? Tapos sabi ni Inday Sara Duterte, ituturo ko sa inyo kung paano mag-command. Coming from her. Siya pa talaga yung magtuturo. Actually, pwede ka magsalita kung may napatunayan ka na, di ba? Kung wala ka pa napatutunayan, tabi ka muna, parking ka muna, bangko ka muna. Saka ka na magsalita ng ganyan kung may napatunayan ka na. Buti sana kung may nagawa na siyang maganda na pwedeng pamarisan. Yan, pwede ka magsalita. Problema wala eh. Criticize ang nangyayari. Wala namang accomplishments eh. The Lady Solan stressed that strong leadership is needed to effect changes in the country's education sector. Makikita natin yung diferensya ni Angara at ni Inday Sara Duterte dito. These ongoing issues highlight the need for more effective educational reforms made possible through concrete leadership. Zamora also called on Duterte to look at how she can help the country by being open to discussing how to solve its problems instead of assigning blame. Real leadership means offering solutions, not just criticisms, she added. May punto si Zamora. Actually, marami magagaling na mambabato sa House of Representatives, no? Nagmo-monitor na rin tayo ng hearing recently. Ang ganda ng ang ganda ng mga discussions nila dyan. Maraming magagaling na congressman sa totoo lang, no, na hindi nabibigyan ng limelight, hindi nabibigyan ng opportunities for higher position. Pero maraming magagaling. Magaling pa kay Inday Sara Duterte. Way better than Inday, no? Ayan, nako, antabay tayo kung kailan sasalang itong itong Office of the Vice President ng kanilang budget. Tingnan natin kung no comment pa rin dyan, kung a-attend ba siya dyan. Usually naman kasi, for the previous years, nagkakaroon ng ng courtesy, no? Courtesy approval doon sa budget ng Office of the President at ang Office of the Vice President. Pero ngayon, mukhang wala ng courtesy approval dyan kasi hindi rin naman maghalang na itong si Inday. Sobra-sobra ng mga pinaggagawa niya kaya sa administrasyon. Sige, himayin yung budget na yan. The way kung paano hinihimay yung budget ng mga kagawaran, ng mga ahensya, yan, ganyan din idaan. Diyan din po idaan itong mga hinihirit na budget ni Inday Sara Duterte. Chua Paeng, hindi pa siya nasisita noon sa budget. Ngayon, ultimo peso, itatanong sa kanya siya din mismo magtatanggol ng budget niya, sabi ni Chua Paeng. Oo, nung nakaraang hearing kasi marami pa nagtatanggol sa kanya mga mambabatas. Ngayon, hindi na. Ipagtanggol, hindi, kailangan mo pa rin ng congressman, no? Hahanap pa rin siya ng congressman na mag-i-sponsor doon sa kanilang budget, no? Pero, syempre, uupo din sila dyan sa plenary, sa hearing ng Committee on Appropriations. Sasalang din sila dyan. Mamaya, andyan na naman dyan si Castro, andyan si Manuel, at dumami yung kaaway dito ni Inday Sara Duterte. Mas mabubusisi pa itong budget nila, kaya isang malaking good luck. Pero no comment lang yan, no comment. Raul Buena, tama ka, Coffee, si PBBM nga nagtitraining sa Marine sa Army, and yet tuturuan pa nitong gagang BP na to. Diba sabi niya, tuturo ko sa inyo paano mag-command.
Tapos tingnan mo siya, sino ka? Bakit ka magko-command? Di ba? Hindi ko talaga siya maintindihan doon sa statement na yun eh. Yun yung style ng leadership. Ano klaseng leadership yun? Parang hindi pa natin na-experience yung gano'ng klase ng leadership. Grabe ah. Tapos mag-a-aspire siya pagka-presidente. Ganong style. Nako, mababawasan ang budget ng OVP dahil sa ginagawa niya. Posible, no? Si Robin Padilla, baka damayan si VP sa pagsagot. Ayan. Kampihan na siya dyan. Dalawa na sila dyan. Pagtulungan na sila. O sa, si Bato, isama na rin yan dyan sa Senado. No? Magkampi-kampi na sila dyan. Imelda Cinco, oo, napanood ko yan. Gulay mga ako maka-approve agad. Sinuspend na agad ni Sandro Marcos ang hearing. Oh, yes, I remember. I remember ka-coffee ng hearing niya. Courtesy approval ang tawag natin dyan. No? Ngayon, baka hindi na mangyari yan. Wala nang Sandro Marcos na magtatanggol sa kanya. Marami ng kaaway yan. O siya, sige. Kayo magpapaalam na sa inyo, ka-coffee ko na sa Facebook po kayo. Pasuyin na lang, please like and follow. Kung nasa YouTube, please click and subscribe. At komento kayo ng inyong opinion, ng inyong reaction dyan sa ating comment section. Alas 12:33 na po ng madaling araw dito sa Pilipinas. Okay ba yung ganitong oras? Kasi ang live stream natin alas 10 talaga usually ka-coffee. Alas 10 po yan ng gabi. Na-late lang tayo ng gising ngayon. Kaya umabot tayo ng alas 12 na ngayong araw lang naman. Balik tayo bukas alas 10 ng gabi. Mukhang yung siyempre mga viewers natin dito sa Pilipinas, humihilik na, mahimbing na ang tulog. No? So this is not the best time for them. Pero siyempre mga OFW natin viewers, gising pa. No? Umaga, tanghali, sige na. Sige, balik tayo sa alas 10. Bukas balik tayo sa alas 10. Good night na everyone. Sige, sana maganda ang inyong mga tulog. Mga kaibigan natin dyan, nasa Amerika, shoutout po sa inyo. Kakape mo yan, kakakape mo yan, ka-coffee. Nakailan ba ako ngayon? Actually, 4 na tasa. Mga nagtatanong, bakit parang nabihira tayo nag-live, no? Itong week kasi, sobrang busy ka-coffee. Itong week, kaya hindi ko na araw-araw yung ating live stream, no? Siyempre, may exam kasi tayong kinuha, medyo mahaba-haba yung exam na yun. 2 days na exam ka-coffee. So, kailangan natin mag-prepare. Actually, hindi tayo nakapag-prepare din. Dahil may full-time job din ako ka-coffee, no? So, marami tayong ganap, nakalipas na isang linggo, no? Kaya hindi tayo nakapag-everyday na live stream. Pero sana, in the coming days, yan, magsunod-sunod na tayo ka-coffee, mag-live stream na tayo dyan. Yung mga ka-coffee natin na nasa Hong Kong, ay, magkita-kita tayo dyan ka-coffee. August 18, 17, 18, 19, 20, yan, nandiyan tayo sa Hong Kong. Baka may mga viewers dyan ka-coffee na nasa Hong Kong, yan, see you ka-coffee, ha? Malay mo, di ba, magkasalubog tayo dyan sa Hong Kong. Civil service exam, hindi po, may civil service na ako, Ball Connect, no? Meron na tayo niyan, ka-coffee. 2012, meron na tayong eligibility. Imelda Cinco, more night, ka-coffee. Hello sa inyo. Kay Alicia Cireso, good evening, ka-coffee. Salamat sa update for PBBM. God bless from NJ. Diyan po sa Estados Unidos, happy viewing po sa inyo. O, sige na. Tulog na kayo, ka-coffee. Good night, everyone. Aria, thank you again sa iyong super sticker. Bye-bye. Good night, everyone.